apparently hindi pala namin kasama yung fellow community riders. Siguro pupunta silang Daang Kalikasan. Kami dito lang kami sa view deck, no? To be honest, no, nabusan kami ng gas. Welcome back to my channel! Medyo malayo-layo ang ride natin for today's video. Puntahan natin ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. At may dalawa pa tayong pupuntahan for the first time. Ito ang Mapita View Deck sa Pangasinan and ang Buklaw Dam sa Benguet. Originally, we were planning magpunta sa Daang Kalikasan pero rough road pala siya. Well, that's as of October 2024 na upload ni J4. Sa mga nakapunta dyan, may nakasubok na ba na 125cc? Di na namin pinilit kaya doon na lang sa malapit-lapit at medyo patag. Kasama ko pala uli si Robby. Halos lahat na ata ng videos na na-upload ko kasama ko siya. Kaya ngayon pa lang, I'm warning you. Watch at your own risk, okay? I'll be sharing also saan kami nagpunta at ano ginawa namin during our 3 days, 2 nights trip. I hope you can stay hanggang sa dulo and don't forget to subscribe and hit the like button na din if nagustuhan nyo ang aming lakad. Eto na, let's start the ride! Asa si Robby? Asan gamit mo? Asan? Yan ang gamit mo? Ano? Asa laptop mo? Ano na? Yung totoo, may papalit ka ba? Umalis kami na UN Avenue around 1:30 AM ng Sunday. Ito pala ang map para sa buong ride na to. Around 700 kilometers sinabot, bali ka na. I'm also adding major street names for reference until makarating tayo ng Baguio. I find it helpful kasi kapag nakakanood ako ng videos na nilalagyan nila ng street names, I get to familiarize myself bago yung ride. Una sa itinerary is Mapita View Deck sa Pangasinan. Well, hanggang Daang Katutubo sana, kaya lang 2 hours na lang kami sa ibaba pa lang. And di namin na-check ang layo niya sa Mapita View Deck. Kaya I suggest, bago kayo makyat, make sure meron kayong enough gas just in case something happens, makakabalik kayo. Pero according to Robby, may tindang gasolina naman si ate dun sa Mapita View Deck. By the way, Katutubo Cafe pala ang nakapin para ang daan sa may Pagombo Walawag Road. Bayad lang ng 20 pesos for the environmental fee. Sunrise sana yung goal namin. Yung pasikat pa lang talaga yung araw. Kaya lang kumain pa kasi kami kaya medyo na late na. Okay pa din naman, malamig pa din and di pa masakit sa balat sikat ng araw. Pwede din ipanik yung motor sa bandang unahan and prepare lang for a short hike. Ano? Hi fellow viewers. So, apparently hindi pala namin kasama yung fellow community riders. Saan ba tayo? Hindi ba dito? Ito. Saan daan? Saan? Are you kidding me? Gago ka, Robby. Medyo madami din kami nakasabay, mga magkakatropa, couples, and families with kids. May mga kabataan pa nga na nagbike lang. Galing nila! Huli. After nito, diretso Baguio na. According kay Google Maps, 3 yung sinuggest na route. Itong Lingayen, Dagupan ang tatry namin. Dito na din kami nagpagas, bale, second full tank na since umalis ng Manila. Ano yung pronounce? Mga taram? Yes. Akala mga taram. Kasi Isha. Premium. Full tank natin. Sagad. Sagad ah. Gusto ko yung apa. Gusto ko yung bubulwak. Sir lang. Maganda naman yung dinaanan namin, patag ang mga kalsada dito. Pero I think around 10 AM medyo ramdam na yung init. Mihira na kasing daan na mapuno eh. Nagpahinga na kami after ng Rosario. Bukod sa init, masakit na din tuhod ko dahil sa knee pads. Mula dito sa marker, hindi na namin namalayan na papalapit na pala kami. Para akong bata na biglang na-excite kasi favorite ko talaga puntahan ng Baguio dahil sa weather. Tirik na tirik ang araw niyan pero kaber kasi malamig pa din. Lunch muna kami bago mag-check-in. Dito kami sa Balahati Kitchen at kumain sa may slaughterhouse. Masarap food nila, alam mong fresh lahat ng ingredients. Dami lang tao kaya expect waiting time. A few moments later. Tara, check-in na tayo. Papakita ko sa inyo saan kami nag-book. Backstory lang, last year, 2 nights din kami sa Baguio. Sa Albergo Hotel kami, kaya medyo convenient mag-ikot-ikot. This time, 2 nights uli kami, pero we opted to book a place na medyo malayo sa city center. And yung may magandang view. So, nung pinakita ko kay Robby yung place, nakuha ko agad ang buy-in niya. Pero shocks, it was not what we expected. For sure, nakita nyo na sa Baguio yung hilera ng mga bahay na mukhang patong-patong from afar. Ayun, doon kami papunta.
sa Wanay's Rocky Mountain Homestay. According sa review sa Agoda, preferably SUV if may sasakyan kayo kasi steep yung daan. Minsan bigayan lang pag may kasulubong. So we don't know what to expect kapag motor ang dala. Nagkamali pa kami nung una, napaagali ko ni Robbie, pero di ako sumunod kasi natakot ako ketin eh. Call me exage, pero more than 45-degree angle ata siya. Natagalan pa siya bumalik kasi ang tarik sobra para mag-U-turn. Nakahinga ako ng ote kasi hindi doon yung tutuluyan namin, pero feeling ko mas malala pa yung totoong pupuntahan namin eh. Di lang halata pero sa stress na ako kasi parang walang katapos ang ahon at lusong. Heto na, papunta na tayo sa exciting na part. Puti na lang tuyo ang kalsada. Less sa worry namin ng putik. Pero sana maayos naman nila yung kalsada. Nakakatakot to sa gabi kasi bangin ng tabi mo. Tingnan nyo naman, parang abot kamay na ang langit. Oh, dito ako medyo kinabahan eh. Nag-doubt na ako kung kaya ko ba paakyat kasi feeling ko madudulas ako. Awa ng Diyos, nakaraos naman. So itong una naming napuntahan, sila din owner ng Wanay's. You can park dito sa taas, pero pwede din naman sa baba. Kaya lang may construction. Mas safe dito and makakaalis kayo ng walang hassle. We initially booked yung 2-bedroom apartment nila, pero we moved to their 3-bedroom suite kasi hindi kami satisfied sa actual ayos ng unit versus what's posted in Agoda. Naintindihan naman kami ng owner kaya nag-add lang kami ng 500 for both of us para sa upgrade. In terms of view, you get what you paid for. Pati yung weather, di kayo bibiguin. Especially sa umaga. Also, don't expect high-end amenities ha. Mas mabuti, read the details before kayo mag-book. For us, ang habol talaga namin is the view. Finally, nakarating din around 1:30 PM na yan. Pahinga na kami nito at maaga pa bukas. What do you think? Bet nyo din ba matry dito mag-book? I hope naging helpful yung guide ko. Please ride and drive safely. See you tomorrow! Good morning! 4:40 AM. Nandito tayo sa La Trinidad, Benguet. Sobrang lamig. Tingnan nyo ang hamog. Grabe. Eh kasi naman, nandito tayo. Tingnan nyo naman yung view. Ganda. Pero sobrang lamig. Welcome to day 2 in Baguio! For today, ang Buklao Dam, then hiking sa Camp John Hay ang agenda natin. Roughly 40 kilometers, 1 hour and 15 minutes travel papunta, kaya another full tank tayo para sure lang. Isang motor lang kami kasi may number coding sa Baguio. Hobby or peg natin today. Wow, the mountain deer. Rarabella, what's the name of this road again? Benguet, Nueva Vizcaya. Oh, my God. Nueva Vizcaya. Look at that. Oh my God, this is a very wide road. Yeah, this is very nice. And I hope you can see the mountains. I'm trying to look up. Hopefully I don't get hit by another vehicle. But yeah, I hope you're seeing this view, amazing view, guys, by the way. We haven't completed this road trip yet. We expect next year we will show to Atok. Mas malamig ba sa Atok? Yes, mas malamig po sa Like Atok. ganito? Mas mataas siya. Kakainin ko? Yung pagka-stick niya? Kaya. Slow naman eh. Kaya lang, yun lang, mas mabagal. Hindi tayo dapat tumatakbo ng mabilis na ganito. Kasi, unlike dito na may mga bahay, may puno sa gilid, maraming part doon na walang harang yung bangin. Wait. Oh! Ah, may pusa? Pusa. Don't worry. Be happy. Point is, huwag ka umabot sa ganung stage. Look straight. Oh, tumaas pala ulit tayo. Huwag sa kalsada ang mata. Paliko ka eh. Ano ba? I'm soon to be a Hokage. Alam mo, hindi ka magandang example. Ano eh, hindi ka magandang example eh. Pag si Jay tsaka si Alfred ang kasama mo. Sakto pag-practice, anak. Oo. So, kasi kaya okay pag-practice yun, maganda na yung view, maganda na yung panahon eh. Uy, hindi ka sa lubi. Yeah, ang sad ako. Turn right. This is the bridge, the what? The bridge, the what? The bridge, wow. Ang Buklao Bypass Bridge. 1 feet na lang. 200? Hey. Ito na.
Ang viewpoint? Ayun! Ayun! Balik mo. Picture tayo. Aray ko, sakit. Ang dami. Ang dami. Kailan tayo ng light sa Batirol? Gary, kailangan ko na rin kumain eh. Pagod tong ginawa ko. Sakit ka sa balikat. Pero pag magagalit ha. Pero yung mapa mo kasi pinaikot tayo. Pwede tayo kumaliwasan. Gary lang. Gary lang, sabihin mo lang ako. Okay, o diretso. Diretso. Doon tayo sa pinadaan. Sa general public. Yung Tama. pataas. Okay. Yung kabila kasi, kung kumaliwa tayo dun sa golf course, yun yung Baguio Country Club. Sige, hindi ko nasasundan si Google na yan. Ituro mo na sa Yun na yan. Ay, ito na yan. Oo. Ayan yung kahit pakaliwa. Ayan. Okay. Baterol! Thank you! Oh, may yaman. Kala ko kami lang ang mayaman. No, marami lang palang katulad natin. Bakasyon ng morning din. Yan na. Yung mga may kotse doon. Oh. Saan pwede? Alikad. Wow, Rhea. Pila, diba? Sorry, wala akong clip sa mga kinainan namin ha. Dami ko i-blur kasi. Anyway, moving on to hiking. I-search ko lang sa internet about the Yellow Trail hike. And dito sa Butterfly Sanctuary kami ni Direct. Alright, start tayo ng Yellow Trail. Let's see, time check. 11:05. Let's see how long. Ay, tatrack ko yung progress natin. Ito hiking to. Hindi, walang right. Kanan lang. Left nga, may arrow. Oh. Yellow Trail, turn right. Why are they so friendly? Bakit lahat ng naano natin? All throughout the hike, lahat ng masasalubong mababati ka. Ay, kaya pala kanina. Ano kaya sila? Dito kaya sila nagtatrabaho? Yun yung mga naka-gray? Kasi nag-good morning. Tapos itong mga apat na to, nag-good morning din. Kasi, although si Melvin, pamahiin naman yung rason niya. Ah, kasi hindi mo kilala yung makakasalubong mo. Baka daw hindi tao. Oh, Pero, makes sense. Hello. So, according to explore.com, say hello to make your presence felt para di sila magulat and maging safe yung ibang hikers. Meanwhile, sa superstition part, para malaman naman if tao nga yung kasalubong mo. Or ibang nilalang. I hope you can see the view from here. Ang taas. my student, please come here. I'm just appreciating the view, sir. Lahat po ng video ko si Robbie ang nakikita. I'm so sorry. Well, it is because you needed someone to present you. English na naman po siya. Ano ba meron? Rico, nagtatransform talaga siya. Huwag naka-on yung camera. Sorry. Kaya siya masaya. Prepared siya dito. May dala pa siya extra shirt. Bumili siya ng shades. Pinag-isipan pa niya kung ano yung tamang shoes. Unfortunately, this place is nice. It is a good practice for beginners. It is not what I have expected. I was expecting a little more challenge, you know? Alam mo, next time ikaw gumawa ng itinerary, visit ka. Inalay na nga sa'yo lahat. Nagrereklamo ka pa. Siguro naman may dulo to, no? Kasi kung walang dulo to, sinabihan na tayo ng mga nakasalubong natin na babalik din tayo. Wow, ang haba. Ang curious na ako sa dulo nito So yun ang Yellow Trail. Off limits daw dyan. Tara, sagarin na natin. Papunta tayo Red and Blue Trail. Bakit may tali? Saan sila galing? Yung nga sinasabi ko, doon galing. Imposible nga kasi. Doon sa may US? Sa subdivision, oo. Huli ka na.
Imposible kasi ganun sila kabilis sumakbo. Tinansya ko yung oras eh. Sige. Let's try. Wala mo yung usap-usap. May haharang kaya sa atin. So, apparently, wala palang lusot dito. So, palaisipan, saan galing yung mga nakasalubong namin kanina? Dami na. Saan sila pumasok? Wala talaga kami nakikitang kasabay. Ha? Saan galing yun? Ayun, Rob, may pathway dun, oh. Shucks! Ayun naman pala! Dito, sa baba. Doon. Ito may arrow. Ito pala, Rob! It's not going up. It's there. So, pareho kaming lost sa direction. Sorry naman. So, we'll explore this. Ito pa baba. Ito na talaga. Na-sidetrack kami. Dito maghihiwalay ang red and blue. Go for red if gusto niyo na mas challenging na daan. Nag-blue kami para makauwi pa kami. Time check. 12:05. 1 hour na kami. Morning. Naka-shocks. Yun ang red. Dito na makikita. Hello. Again. This is the third time na nakita na natin sila. Pag na natin paabuting fourth time, nakakaya na tayo. Hi, feeling ko malapit na kami. Meron akong building na nakikita. Oh. Feeling ko malapit na, may building na. Oh. So ito na nga ang daan palabas. Pagod na kami, accounting yung part na nag-detour kami. In total, 1 hour and 18 minutes, 4.58 kilometers with 165 meters elevation. Entry point is yung sa Butterfly Sanctuary, then exit namin yung sa Lemonade Hotel and horseback riding. And then back to Butterfly Sanctuary to complete the loop. Di ba ako na si Robbie? Ako itutuloy ko para makompleto ko yung loop. We started dito. Dito. There. Doon kami nag-umpisa. So I'm gonna end the navigation. 1 hour, 18 minutes. 7,600 steps. So, kunin ko lang yung motor. Balikan ko si Robbie. I hope you get to try to kung nandito kayo sa Baguio. Stay safe. Bye! Basically, that caps off our Baguio trip. Sorry na to, ang dami kong takeaways. Natuto ako mag-backride habang papanik ng langit. First time ko mag-hike. Di ko lang na-mention pero first time to try Good Taste. Na-overcome ko ang rush hour sa Bulacan at Manila kasi umuwi kami on a Tuesday. And then, 80 kilometers per hour top speed. Sorry. I know may mga magbabash dyan, pero ride your own ride ang mentality ko kasi. Lastly, 4 na beses nagpa-full tank, 736 kilometers to be exact hanggang Las Piñas, and ito na pinakamalayo na takbo ni Sprinkles. Baguio never disappoints talaga. Next year ulit, abangan nyo baka mag-Mount Atok naman kami. I hope na-entertain namin kayo, kaya ako umabot kayo dito sa dulo. Thank you so much. Stay safe and ride safe always.